guys, tapos na po tayo. Tapos na tayo. For today video, gagawa tayo ng ube. Tapos, anong gagamitin natin? Ayan guys, gagawin natin, paglulutuin natin si Ate Aska ng ube kasi bukas at sa isang araw kakailanganin natin ng pang-fillings ng ube. The same time, para anytime may stock tayo ng ube. At ito yung na-harvest pa natin last year. So, finrozen ko lang siya. Ngayon, ang gagawin natin ay sa kanya natin siya ipapaluto. Baka masunog yung kamay ko, no? Nabale guys, 1 kilo yung gagawin natin. And then, maglalagay si Ate Aska ng kalahati lang yan muna. Kalahati? Ang dami naman. So, tatansyahin muna ni Ate Aska. Pag matabang, saka tayo mag-add. Mas madami kasi, mas makuna. Sabi mo, kalahati. Kalahati nga. Loko mo ako. Tapos, tutunawin lang natin yung butter. Yan. Hindi? Halo ko. Paano? Tigas? So, ayan yung tagaluto nyo, guys. First time nyo magluluto ng ube. Tigas? Diba? Uy, baka tumalsik pa. Dahil Baka ano ba tayo maluto? Ang gagawin natin, tayo ay magko-question and answer portion. At shoutout na din kasi naipon na yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Actually, may mga birthday shoutout nga sa atin. Kaya lang sobrang kabisihan ko. Plus, nagkakasunod-sunod talaga yung pagkakasakit ko. Tsaka ni Papa, ni Akari, pati ni Apo. So, sabi ni Kenji Garcia, mga pa-shoutout po. Half Japanese po ako. Hirara family from Okinawa, Japan. Shoutout sa iyo. Kenji Garcia. No, half pala siya. Sabi ni Pobring, nasa Japan. Alam niyo ba guys, sa mga dalaga sa Japan, lagi may suklay na pang bangs. Wala silang suklay sa buhok, pero bangs meron. At lagi daw nila sinusuklay ang bangs kaysa sa buhok. Sabi ng anak kong lalaki, concerned sila lagi sa bangs. Is it true? Ako ginagamit ko 3 sa school. Is it true? Maya-maya, may suklay yung mga babae sa bangs. Kaya hindi na ako nagbabangs sa school. Pag gising ko, ganito na ako. Hindi ka naman nagbabangs lately? Hindi. 1年ぐらいしてないよ。ずっと前髪。本当にbakit sa pamilya natin? 遊ぶ時だけ。学校ではめんどくさい。So, ayun, sabi niyo totoo guys, na merong mga suklay para sa bangs lang. Pero siya, 3 daw ang gamit niya na suklay. Nabawala ako kasi. Kasi lagi sila may nakasuksok na suklay. Kaya ako pagka naglalaba ako guys, lagi may suklay dun sa bulsa ng uniform niya. Sabi ni Domijin Montes. Hello po. Palagi po ako nanonood sa mga videos niyo ni Aska. May favor sana ako, idol. Magpapa-shoutout sana ako kay Aska. Happy birthday. Kung ngayon sana manotice niyo po. Salamat. Kailan yan? Alam niyo siguro nung February pa to guys. Mama. February 10. Sorry talaga. Medyo super late na talaga kasi nga sobrang busy. 'Di ba busy ka din palagi kasi pag umuwi siya galing school, guys, sobrang pagod na sa layo ng biyahe kaya hindi na kami masyadong nakakapag-vlog. At ang anong oras na nga, ayan, 9:00 na, guys. Pinilit ko lang siya magluto kasi para bukas iba yung lulutuin naming dessert na Japanese dessert. Sabi ni Harvey Lechadores, good morning po Sweet Life TV. Today is my birthday po. Magpapagreetings lang din po ako sa inyo. Maraming salamat po. Sabi ni Harvey, more blessings madam sa inyong whole family. Pareho sila ng birthday nito na. February 10. Belated happy birthday. Sorry Harvey Lechadores. Domijin Montes, 誕生日おめでとうございます。Sorry po, na-late kami sa birthday mo po. Harvey Lechadores. Happy birthday po. Super late. Happy birthday. Super late nga lang. Sorry talaga. Glory Rebeche Turcote. Go Ate Sweet Life TV. Support sa kasiyahan ng anak. Maganda mga ginagawa nila. Sarili pa nila gastos. Kaysa yung ibang anak na sakit ng ulo at komunidad gagawin. Thank you, Glory Rebeche. Primrose Santos, uso pa rin ba ang kumot sa ilalim ng table? Yes, usong-uso pa din yung kotatsu at tawag nila dito kasi nga super lamig dito sa Japan, guys. Ang sarap ng kotatsu. Pag umupo kayo doon, hindi na kayo makakatayo, malulumpo na kayo. No? Giging doon yung bahay niya. Kaya lang kailangan may reserva kasi dumihin siya. Syempre doon kayo kumakain, doon kayo natutulog. Sabi niya nga, may tumutulog pa si Pon. Hindi ako.
So, ayun. Yes, ang tawag doon ay Kotatsu table. May heater yun sa ilalim. Super init. Kaya napakasarap sa pakiramdam. Pagka nanonood kayo ng TV or kumakain na mainit-init yung paa nyo. Ira Mananggite. Mi, challenge mo nga si Aska English speaking. Oh! Ano English speaking? Ego shaberu datte. Hindi ko kaya yun. Ilan taong ka na? I'm 17 years old. What is your name? My name's Aska. So, marunong naman siya konti, guys. Kaya lang kasi mas priority dito yung Japanese. Kaya ko makinig. Hindi ko kaya sabihin. Oo. Parang, kasi pagka ini-English ko siya minsan, naiintindihan niya naman ako. Even yung pagka mga kanta, naiintindihan niya. Diba, no? Mahilig siya makinig ng mga English song. Pero hindi niya pa kayang mag-construct. Nagtatagalog tayo, tapos nagta-Japanese. English pa. Hindi siya galit niyan. Sabi ni Jenny Rose Anton, ate, totoo po bang may mga stalker dyan? Anong dahilan pag sinusundan sila? Actually, totoo yun. Kasi si Ate Tati, I remember, nagpunta kami sa Mr. Max, sa city pa kami nakatira, guys. And then, alam nyo ako, malakas ang kutob ko. From the beginning, na nakita ko yung lalaki na yun, na anywhere, nagpupunta si Tati, kasi kasama ko si Tati, nandun yung lalaki, pero gwapo siya, guys. Super gwapo ng lalaki. Tapos, any section na nagpupunta kami ni Tati, nandun siya, naiispatan ko siya. So, kinutuban na ako siguro mga 8 times. Anywhere na kami magpunta sa supermarket, sa parang mga appliances store, sa pet shop, nandun siya. Nakatitig talaga siya kay Ate Tati. And then, dun na mag-i-start, guys, ang pagkakaroon ng stalker. Once na kayo ay nasundan nun, hanggang sa sasakyan, hanggang makauwi kayo at naalaman kung saan kayo nakatira. So, that time, sinumbong ko kay Papa. Sabi ko, Papa, may stalker, may magiging stalker si Tati. So, ang ginawa namin nun, parang niligaw namin. Yumuko kami, kasi may mga stall yun, di ba? Matataas yung mga stall. So, yumuko kami para hindi niya kami maispatan. And then, parang niligaw-ligaw namin siya. Saka kami tumakbo pa isa-isa palabas. Tapos yun, hanggang sa nakasakay kami ng kotse. Hindi namin pinaandar yung kotse. Masusunog na to. Ano ba, Mama? Ganyan talaga. Tikman mo muna nga na. Kailangan, matamis ba siya o mataba? Tikman mo muna. Parang iiyak ka no? Hindi, alam mo na kasi ang sakit. So, ayan, pinapacheck natin kay Ate Aska. Tapos nun, guys, nung na-clear namin na walang nakasunod sa amin nung lumabas kami, ayun na, doon pa lang kami umuwi. Pero kung hindi kami nakapag-ingat nun, guys, possible na nasundan kami hanggang bahay. Tapos naniwala lang si Papa sa akin nun kasi nung sinabi ko kay Papa, hindi siya naniniwala, baka nagkataon lang daw. Ginawa namin, nagpaikot-ikot kami kasama si Papa. And then anywhere kami lumingon, nandun talaga siya. Totoo yun, guys. Kaya yun yung sinasabi ko na pag hindi tayo mismo nag-iingat. Tsaka dito sa Japan, hindi ka pwede magbigay ng motibo. Pagka halimbawa may nakapagkilala sa'yo, tapos bigay ka ng motibo, possible na maging stalker mo yun. Lalo na pag nakitaan ka nila na ang bait naman nito, binibigyan minsan nila ng motibo hanggang sa maging stalker mo na. Pinaka-worst dito, guys, talagang nakakatakot ang mga stalker dito. Talagang pumapasok sa bahay tapos inuubos talaga yung pamilya. Kaya yun yung iniingatan namin. And then, sa akin nangyari din yun, dito na sa lugar namin. Pero nandun ako sa Daiso sa may malapit. Ikaw naman? Ang gwapo po. Ano yun? Dito yun sa lugar namin, guys. Pero malayo. Yung Daiso na pinuntahan ko, malapit lang dito sa amin. Tapos, maliit lang kasi yung Daiso na yun. Province Daiso lang siya. Pero napakagwapo. Hindi mo akalain na hindi mo iisipin na magiging stalker mo yon. Kasi ang gwapo niya. Mukha siyang modelo. And then, the way niya manamit, body fit. Tapos yung pants niya, body fit na maong, na mukha siyang rakista. Black pants. Tapos ang gwapo niya. Tapos parang may chain pa siya dito. Tapos ang gwapo niya. Parang nagustuhan mo siya. Oo. Kasi unang lingon ko sa kanya, sabi ko, pugi naman nito. Napalingon kasi ako sa kanya. Una nun, may pinipili ako nasa may kay parang mga pambento box na section ako. Tapos nakita ko siya, sabi ko, pugi naman nito. Talagang nagkatingin na pa nga kami. Kasi walang masyadong tao. Uy, kinikilig ka naman. Nagkatingin na kami. That time, red pa buhok ko, guys. And then, pumunta ako sa kabilang section. Basta nagpaikot-ikot ako doon. Nagtataka na ako, siguro pang 5 times. Anywhere ako magpunta, nandun siya. Parang hindi ko alam kung nagpapakit ba siya o nagkataon lang. Guys, baka ikaw ang stalker, ma. Walang tao. Salba, loko mo lang. Bastos to. Tapos, syempre, pang 4 times ko, nagtataka na ako. Sabi ko, parang sinusundan ako nito.
Tapos pumunta na ako doon sa may malapit na sa counter kung saan may damit naman doon. Bibili ako ng damit kasi nakita na ako doon sa parang, I don't know, parang jumper, ano siya na damit. So binili ko yun. And then nakita ko nandun din siya sa damitan section. So parang nakakapagtaka na. Sabi ko, ay na siya aksidente. Talagang sumusunod na siya. And then doon sa may malapit sa counter, merong nabibiling mga jar. Kasi kailangan ko ng jar. Mga 3 piraso yata yung bumili ko. Silagay ko sa counter. Alam niyo, nagmamadali akong magbayad. Kasi ginagawa ko, inuunahan ko siya. Dahil baka mauna siya, abangan niya ako sa labas. At least kung may bibilin siya, nakapagbayad na ako, nakasakay na ako ng kotse, naka-eskapo na ako, diba? And then, eto na nangyari, guys. Baka masunog ko na to, mama. Tapos, eto na nangyari, guys. Alam nyo, yung jar, dahil 3 siya, hindi ko siya mabubuhat ng sabay-sabay. Kasi malalaki yun eh, ganun yun eh, palagayan ng umeboshi sana. Kinuha niya yung isa, guys, tinulungan niya ako pagdating sa counter, dinala niya sa counter. So, mas lalo akong kinabahan. Tapos, Akala ko nagilig ka. Hindi, kinakabahan ako kasi, hindi ako proud. Huwag ka maging proud dito kapag nagkaroon ka ng stalker, guys. Dahil possible na may mangyaring masama sa'yo, kasama pa yung pamilya mo, yun ang pinakamasaklap. And then, nagbabayad na ako, guys. Tinatagdal ako nung ali. Sabi niya, gumagawa kang umeboshi, bla 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 bla. Ang dami niya sinasabi. Samantala ako nang mamadali na ako. Tapos na-interview niya pa nga ako. Tapos siya, nasa likod ko na, nakapila na siya, guys. And then, ang hawak niya, isang item lang. Tapos, ayun na nga, nung pagka... Oo, isang item lang. Eh, ang dami kong binili. May mga damit pa. Tapos, meron pa akong mga jar. Tapos, yung mga pambento box. Tapos, ang dami kong bitbit, guys. Hindi ko mabitbit. Alam mo ba, nagmamadali siya nung nagbayad siya. Nagmamadali pa siya para sundan ako. Buksan yung pintuan. Siya pa nagbukas ang pinto sa akin kasi hindi siya automatic. Ano siya, yung manual siya na ikaw ang mag-i-slide ng pinto. So, automatic niya akong binuksan, guys. Kinabahan na ako. Kasi, ang mangyayari nun, malalaman niya kung nasaan yung sasakyan ko, 'di ba? Unang-una. Pero ang ginawa ko, nilagay ko muna yung mga gamit dun sa sasakyan ko. Hindi muna ako nagpatakbo kasi baka nandun siya somewhere else. Sumakay din siya ng sasakyan. Tapos kung saan ako pumunta, sundan din niya ako. So ginawa ko, nilagay ko lang muna yung mga pinamili ko dun sa kotse. Tapos tumakbo ko papunta dun sa supermarket na nasa tabi lang. Hindi ako nagkotse. Pagkala ko ng pintuan, napunta ako ng supermarket. And then nakita ko siya, guys. Sinundan ako hanggang supermarket. Pumasok din siya sa supermarket. Dahil alam ko na yung mangyayari, ang ginawa ko, pumunta ako sa dulong-dulo sa karnihan section. Kasi doon, sunod-sunod na yung shelves doon na medyo lakpas tao na siya. Pero makikita mo pa din pag gumanon ka kasi mataas siyang tao. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa karne section. Nagpaikot-ikot ako doon. And then, nasisilip ko siya kasi nakikita ko nga siya na sumunod siya sa akin eh. So, para hindi niya, siguro tingin niya na halata ko siya, ang ginawa niya, pumasok siya doon sa may bento section. Ang ginawa ko, dumiretso ako kagad. Pag ganun kami, pagpasok ko ganun siya. Pag ganun siya. Tapos ako ginawa ko, gumanon ako, tapos gumanon, dumiretso ako dito sa my carne section. Siya naman pag ganon. Umikot siya na pag ganon. So yun, nung parang hindi na kami magkita, ginawa ko, dumiretso ko labas. Diretso ko sa kotse. Palabas ako ng supermarket, diretso sa kotse, sabay takbo ko. Tapos, syempre, lingon-lingon din ako kung may nakasunod sa akin. Pero, safe na wala. Ang ganda ng lola nyo, diba? Nagkakaroon pa rin tayo ng stalker kahit na, may edad na tayo. Kasi, guys, iba talaga kapag ka nagkaroon ka ng stalker dito, nakakatakot. So, ayan na, guys. Luto na yung ube ni Ate Aska. At, bukas natin itutuloy dahil kailangan natin gumawa ng ating, Sakura mochi. Tapos isasalin niya na dito habang mainit pa. Kasi pag malamig na yan, hindi na siya masasalin, matigas na. Kasi muna mama. Napunasan ko na. 本当にネズミのうんことかネズミがいるんだからそんな同じ空間にあるこれを洗わないわけないでしょ。Dami sinabi. Okay. Gusto mo rapper. Nag-ensure lang ako. Nalagay ko dito lahat. Ano? Ma. Dalawahin mo para mapoprosit natin yung isa. Kasi pag matigas na yan, malamig na, hindi na malalagay dyan. Ang bilis na luto ah. Actually, matagal yan na luto eh. Hindi ano? Bawal ba? Minadali mo. Hindi. Kala mo lang mama ang haba ng usap mo. So na no? Oo, kala ko dito料理のチャンネルじゃなくて話チャンネルかと思った。なんでako料理してるんだろう。
guys, tapos na po tayo. Tapos na tayo. Ube na ginawa ni Ate As, kami nadali niyang haluin. Ang haba lang ng usap ni Mama. Hindi ko daw napansin na haba ko lang daw magkwento. Hindi ko nang kainin. Tadakimasu. So, yan yung nasa kawali. Pinasaid ko na lang sa kanya para tikman niya. Ano? Sakto lang. Narap. Dinamihan natin tataba na naman ako. Actually, so yan, titikman ko guys. Nakunat. Ano? Nakunat, chewy. So yan guys, ang sarap ng pagkakagawa niya. Kahit na akala ko minadali niya, pero still ube pa rin yung lasa niya. At gagawin natin bukas guys ay yung sakura mochi na abangan nyo. Kasi season ngayon ng sakura, kaya totoo ba? mabenta yun dito. So yun lang guys. Bye!